wala kang baon from the rest of your classmates. Ayoko maramdaman yung ganon sa school. Kaya yung ginawa ko po, nakikitira po ako kung kani-kanino. Kahit po, malapit yung bahay namin, tinutulungan ko sila sa paghuhugas, o kaya ako taga-bomba ng tubig pag naglalabas sila. At a young age talaga naging house helper. Hindi dahil po wala akong pamilya, kundi dahil may mga bagay na hindi na ma-provide ng family ko. Mga kakilala kong pinagtuluyan ko, sila nagsabi na pasukin ko yung mga scholarships. Kasi kahit naman po nakikitira ako sa kanila, nagsisipag pa po ako mag-aral kasi gusto kong ibigay yun sa sarili ko kasi hindi po naabot ng parents ko. Hindi po nakapagtapos ng high school. At yung time na yun, kahit po mahirap, kahit scholar ka kasi meron ka pa rin kailangang bayaran, allowances. At yun, malaking tulong po na nakikitira ko sa kani-kaninong tao. Minsan po teacher siya, minsan principal, minsan kakilala lang po ng mga kakilala ko. Palipat-lipat po ako para po meron magsusupport sa akin. Marami din pagkakataon na gusto ko na lang sumuko. Kasi naabot ko yon despite numerous promissory notes. Naabot ko po yon despite skipping meals and having to walk kilometers para lang mag-save talaga kung anong meron ako. Maraming nagsasabi sa akin na magsipag ka lang para maabot mo yung mga pangarap mo. Parang ang dali. Kasi inisip ko parang di naman ako siguro tamad. Kasi pagod nga ako kakatrabaho para lang may pera ako. Pero hindi ko pa rin siya maabot-abot. Hindi naman siguro kami not that as hardworking katulad po ng iba. Pero parang feeling ko po yung chances for katulad ko, iba. Kahit nga we're trying our best to make ends meet while working on our dreams. You have to park your dreams. At that time, wala po talaga kaming pera. Kala ko ganun kasimple. It will be a lot easier because you graduated naman with honors. Nagsipag ka naman. Nagbunga naman pagsisipag mo. Pero it's not enough. At that misfortune, again, parang sabi ko, i-give up ko na lang yung pangarap ko. Maghahanap na lang ako ng trabaho. Kasi wala rin akong choice . Ang choice ko lang that time is tanggapin na lang siya. Kasi hindi ko siya mabayaran. Wala kaming magulang na makapag-provide po noon. Wala kaming kamag-anak na mahihiraman noon. Because baon din naman kami sa utang. Siguro nga po, pinanganak ako, may utang na rin yung mga magulang ko . Kasi talaga ginagalingan ko po whenever given a chance. Kapag galing ka talaga sa hirap, kapag nabibigyan ka ng pagkakataon, parang ito yung chance para patunayan. Kasi ang feeling mo, ito na lang yung only chance na meron ka. Laking tulong po kasi dumating yung seed. Timing po yun na nabigyan po akong pagkakataon mag-aral sa seed. So yun, tinotoo ko rin po yung sa seed journey ko yung ibigay lahat. It's the best option for me. It's the best chance for me para po simulan na ulit yung pangarap ko. Buuin yung pangarap ko. Hindi ko responsibilidad, pero I have to stand up for my family. Kasi yung dalawa kong babaeng kapatid, sa amin tatlo ako yung malakas ang loob. Kaya siguro ako ganito kalakas. Na kahit siguro ano yung ibato nyo sa akin, trabaho, kung anong pagdaanan ko. Kasi malakas yung mama ko. Mahirap po para sa kanya, pero kinaya niya. So dapat ako, ang mindset ko po doon, kinaya niya, so kakayanin ko. Kasi sabi niya sa akin siya humuhugot ng lakas.
God allowed me to be poor, to experience poverty, para nandito po ako sa pagkakataon na to para ikwento na hindi po yung kahirapan ng problema. It's the mindset na wala tayong magagawa doon. At na-break ko yon dahil po sa GK, sa seed, sa mga taong tumulong sa akin. Ipamulat sa akin na magtiwala ko sa sarili ko